Everyone, ang topic natin ngayon is bakit hindi ka kailangan matakot sa kamatayan. So, ang topic natin today is incorruptible. So, ang ibig sabihin ng incorruptible, hindi makukorrupt, hindi mamatay, hindi mabubulok. So, it refers to the natures of God and the future resurrections of bodies of believers. God Himself is incorruptible, meaning He cannot decay, grow old, or subject to death. Ang Diyos po natin hindi tumatanda, hindi nabubulok, hindi namamatay. So similarly, the resurrections of the bodies of Christians will be incorruptible. So kung paano incorruptible ang Diyos, ganun din dapat tayo. Incorruptible tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo pag tayo binigyan ng panibagong katawan, pag tayo binuhay muli. So free from sin, sickness, and death. Hindi na tayo magkakasala kailanman. At hindi magkakasakit, hindi mamamatay. Maraming nagtatanong, marami tayong question na magkakasala pa rin ba tayo pag tayo ay nakapunta na sa langit or nasa perfect creation na tayo? Pwede pa bang magkasala kagaya ni Eva at Adan? Ang sagot ay hindi. Tayo ay magkakaroon ng katawan, kaparehas ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y muling nabuhay. And basically, na nabuhay si Jesus Christ, yun yung pattern natin. Kung paano incorruptible si Jesus, ganun din tayo, magiging incorruptible. Ibig sabihin, hindi tayo magkakasala at hindi na tayo magkakasakit at mamamatay. Wala nang pagkabulok. And the promise of incorruptibility reminds us that our hope of the security of the eternal that God gave us. At hindi na tayo pa mamawalay sa Diyos. As we are with glorified bodies, we confident that God and His perfection will make all things new and restore what was once broken. So, sabi sa 1 Corinthians 15:42, so it's with new resurrections of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. So, ibig sabihin, incorruptible, hindi mabubulok. Ganyan din sa muling pagbubuhay ng mga patay. Muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na bubuhay niya. At ang inilibing ay mabubulok. Pag nilibing tayo, mabubulok tayo. Yes, totoo yan. Ngunit, hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakalaking blessings nun para sa atin. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit. Now, ang teaching natin is patungkol to sa kamatayan na dapat hindi tayo matakot sa kamatayan. That is a door to meet Jesus. Kung magkakaroon tayo ng tamang perspective patungkol sa kamatayan, hindi tayo matatakot sa kamatayan. Maunawaan natin ang death is ang kamatayan pintuan lamang para ma-meet natin si Jesus. Kaya nakaka-excite pagdating sa kamatayan. Parang nakakatakot, diba? Pero if you're had an open mind and trust Jesus that you are His believers, na pag maunawaan natin yung death pala is yun yung nagsisilbing pintuan para ma-meet natin siya, dapat lang ma-excite ka. Kagaya ni Apostol Pablo, diba? Sabi ni Apostol Pablo, sa Philippians chapter 1 verse 21 to 23, for me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan is kapakinabangan. So if we are go on living in the body, yet there is a fruitful result. So it's better na sapagkat ng buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung tayo ay mananatiling buhay at kapakinabang at mas marami pa tayo magagawang mabuting bagay, mabubuhay tayo. Marami pang ministeryo na pwede nating gawin sa mundo. Pero minsan hindi natin alam or mas gusto natin talagang mas mabuhay kapag hindi natin naunawaan yung mga bagay-bagay. At the same time, si Pablo kasi gusto niyang mamatay. May pagtatalo sa kalooban niya. Nais niyang pumanaw sa mundo ito kasi gusto niyang makapiling ang Kristo. Kasi itong alam niyang mas lalong mabuti. Pero kung siya yung tatanungin, mas gusto niya talagang makasama ang Panginoon. So, alang-alang sa mga taong
pinili niyang mas mabuting mabuhay para mas mapaglingkuran pa niya ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga taga-Pilipos. Sabi sa Korinto 5:8, malakas ang aming loob at mas gusto pa namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ito upang manirahan sa Panginoon. So, pwede pala tayo ma-excite pagdating sa kamatayan para ma-meet si Jesus. It's not the end. It's just the beginning of our new life together with the Lord Jesus Christ. Makakasama mo siya ng pangwalang hanggan for eternity. Yung kamatayan, yun lang yung that is not the end, but the beginning that has been defeated by the Christ. Yung kamatayan, tinalo na, ginapin na ng ating Panginoong Kristo. So, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 to 54 to 54, that has been swallowed up in victory. Napakaganda ng term na ginamit dito, ang kamatayan, nilamon ng tagumpay ng ating Panginoong Kristo. So, sa ibang translation, nilupig na ang kamatayan, lubos ng tagumpay. That has been swallowed in victory. Yung ating Panginoong Kristo namatay, ay muling nabuhay, noong mga pagkakataon ay nilamon na ng buhay ng Panginoong Kristo ang kamatayan. So, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay mabubuhay din. Tayo din ay magkakaroon ng resurrection. And kaya dito sa verse na to, talagang sinasabi dito yung victory na tinalo na ng ating Panginoong Kristo ang kamatayan. Hope that kung mamamatay ka, ano ba yung last words na gusto mong sabihin? Or sa school, ito yung maganda where all that is your victory. Nasaan na ang kamandag mo, ang kamatayan ng tagumpay mo? Because ang Panginoong Kristo nagtagumpay na laban sa kamatayan. At dahil dyan, mabubuhay tayong muli. Kung ikaw, ano yung last words mo kung ikaw mamamatay na? Napaka-creepy, no? Diba? Sabi dito, sa Timothy chapter 1 verse 10, Jesus was destroyed death and has brought life and immortality. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan kasi winakasan niya na yung kapangyarihan ng kamatayan. So, ang sasabuhay natin, application na, is accept that as a doorway to another life. Then, be fearless from now on. And 3, celebrate the victories of life of Christians in us. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.